Kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabag o kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, 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 yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na, yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang umaga ngayong Sabado. Welcome po sa ating 6th day ng Journey in the Word. Bago po tayo magpatuloy, pini-welcome ko po yung mga sumama sa amin for the 5 days na kasama namin sa Journey in the Word. At ngayon po, 9 a.m. ang Wednesday natin at Saturday. Tayo po munang manalangin. Panginoon, salamat ngayong umaga sa iyong kabutihan. Thank you for waking us up earlier than usual. Salamat, Panginoon, sa mga kaibigan, kakilala, kapatiran, and everyone who is tuned in right now. Not just our eyes and our ears, even our hearts and our spirit to receive from you, Panginoon. Alam namin na ang salita mo ay buhay. Ang iyong kapahayagan, Panginoon, ay mangusap sa amin corporately and personally. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang oras na ito. Walang mga power interruption, walang mga connection problem, walang mga distraction, saan man kami naroroon sa oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong salita ang aming marinig, ang iyong tinig ang aming masunod, Panginoon, and let the conviction of your Holy Spirit, Father God, will bring witness into our hearts and into our soul. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Ayan, sa pang-anim na araw po, ng ating Journey in the Word, meron na po bang walang Biblia na nakabili na ng Biblia? And kayo pong nakatunin at nag-aabang ng live natin, ano niyo po pong mga Biblia ay hawak ninyo? Biblia like hardbound, hindi lang po yung nasa cellphone. Ito po kasi Holy Bible, pero yung cellphone, hindi naman po yung Holy Cellphone eh. We can use and we can jive at pwede tayong sumabay sa
teknolohiya natin sa gadget, pero everyone who is willing to grow and have been desiring to really know God more in His written word, have a Bible. Kung wala pa po, try to have one. At kung meron, congratulations. So sa lahat po may mga Biblia, pwede ba nating hawakan? Hayaan nyo na kahit may mga kasama kayo dyan at makita nila kayo. Sundan niyo po ako. Sabihin nyo, this is my Bible, the written and revealed Word of God. God revealed His mind, so I will learn it. God reveals His heart, so I will love it. God reveals His will, so I will live it. Amen po ba yan? So dito po sa salita ng Diyos, sa Biblia, makita natin at malalaman ano ba ang nasa kaisipan ng Panginoon, ano ba ang nasa kanyang puso. Para ako nagbebenta ng Bible, no? At ano ba ang kanyang kalooban. At yun po ay ating malalaman lamang kapag ang ating Biblia ay hindi lang natin binasa. Ito ay ating pinagbulay-bulayan at isinagawa sa aking buhay or sa ating buhay. Sige po, tayo na magpatuloy. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Isaiah 40, verse 8. Babasahin ko po sa The Passion Translation and ang salita ng Diyos. Sabi po sa Tagalog, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit ang mga salita ko'y mananatili. Sa The Passion Translation, the earth and sky will wear out and fade away. Sabing nakalagay doon po, but even those grass withers and the flower fades, the word of our God stands strong forever. Doon ko siya binasa. Yung nandyan naman po sa inyong scripture, the earth and sky will wear out and fade away before one word I speak loses its power or fails to accomplish its purpose. So, bali po base sa ating teksto na binasa, malalaman natin ang katotohanan na the scripture says God's word is eternal. Sige nga po, sabihin nyo, God's word is eternal. At sabi po natin, maging ang pundasyon ng lupa at ang langit. Kalangitan na po yan, ha? At ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Ang sabi din po doon, ang nakalagay, ay sinasabi na ang mga damo ay malalanta, maging ang mga bulaklak. Ngunit, ang salita ng Diyos ay mananatili. Sa The Passion po, but even though grass withers and the flower fades, the word of our God stands strong forever. Ganun po makapangyarihan ang salita. At ang salita po ng Panginoon ay tunay nga pong buhay. Ito ay hindi maglalaho. Sa bagay, sa tao, di ba po? Nakalimutan na natin ng tao, nakalimutan na tayo ng tao, pero hindi natin makalimutan yung mga salitang binitawan nila sa atin. Patay na nga yung tao, alam pa natin, buhay na buhay pa sa atin, yung mga salitang binitawan natin. Malaking bagay kung ang mga naaalala natin ay mga positibong salita na binitawan patungkol sa atin. Pero kung ito ay mga meron talagang impact sa atin. Pero ang kagandahan po, ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, at nagbibigay ng mga positibo na payo, positibong landasin kung saan sa paglalakbay natin sa buhay na ito, tayo po ay matutulungan at tayo po ay magagabayan. Sabi po sa John 6:33, ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at makapagbibigay buhay. Ibig kong sabihin, every word that is written in the Bible is a Spirit-given word. God breathed, sabi po, hininga ng Diyos. So ang mga salita na nababasa natin sa salita ng Diyos ay buhay. Hindi simpleng mga titik lamang, mga tinta na isinulat ng mga manunulat, ng mga men and women of faith na inspired, biblically inspired, paano po, ng Espiritu ng Panginoon. So sabi ko po, God's Word is eternal sapagkat lahat ng kasulatan ay nasusulat or isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yan po ang nakatala sa 2 Timoteo 3:16, 17. Sabi naman sa ibang salin, His very substance into every scripture. God has transmitted His very substance into every scripture for it is God-breathed. Pag sinabing substance, ito ay kung ano yung kumukompose o bumubuo sa isang bagay. So, ibig sabihin, no, it will empower us,
by its instruction and correction, by giving us strength to take the right direction and lead us to deeper path of godliness. Amen po ba? Ganyan po makapangyarihan, ganyan po kabuhay ang salita ng Diyos. Ibig ko sabihin, sinabi ni Apostle Pablo dyan kay Timoteo, that every scripture was being given the substance, the very substance of God. Tandaan po natin, ang tinutukoy po dyan ni Apostle Pablo, patungkol ay yung sinasabi po nating Torah or the Pentateuch. Pag sinabi nating Torah, the first 5 books in the Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So lahat ng writings po yan. Pero ngayon po sa kasalukuyan, when we say the word every scripture, it does not only refer to the Old Testament, it also refers to the New Testament books. Amen po? Para maliwanag. And when we say God-breathed, we po sabihin, the Word of God is inspired, biblically inspired. Sabi nga po natin, it has a revelation. When we say revelation, it is God communicating His truth to men. Sa iyo po, sa mga writers, sa mga manunulat ng Biblia. So the Bible is not just a simple book that tells about God, it is actually contains God. Katulad ng sinabi ko po last time, the first day, sabi ko, it is not enough to believe in the Bible, but to believe and have faith and place our faith in the God revealed in the Bible, who is Jesus Christ, our Lord and Savior. So the breath of God is embedded in His Word, and it will empower us. Amen po ba yun? So let me say and prove to you why God's Word is eternal. Compare sa anumang mga bagay na nag-i-exist dito sa mundo. Pamula sa langit at lupa, mga bagay na nilikha, maging ang tao. So number 1, gusto kong sabihin sa inyo, man dies but the word lives. Amen po ba yun? Meron ba kayong kilalang tao na hindi namatay? Nakuha po natin. Meron ba kayong kilalang tao na ilang milyon, ilang dekada buhay pa rin? Could you imagine how would that person look like? So, the word is eternal. Pero ang mga tao, may katapusan, namamatay. Pag binasa niyo po sa Biblia, sa Aklat ng Awit, ang itinatagal daw po ng tao sa kanyang buhay ay 70. At kung ito man po ay mas malakas pa, at bibiyayaan ng Panginoon, ito po ay abot ng 80. Siguro sasabihin niya, ba't yung lola ko 100, yung iba 104. So that is po the, yung usual na edad na aabutin ng tao. Pwede naman nating lagpasan. Tama po, it is by the grace of God. Pero when we are talking the eternality of the Word of God, let us be mindful that you and me will die, but the Word of God lives. Amen po. Sabi ng kanyang salita dyan, sa 2 Pedro 1:12 hanggang 15, kaya palagi ko yung pinapaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito. Kahit alam niyo na ang mga ito at matatag na kayo sa katotohanan, tinanggap ninyo. So ang katotohanan tinutukoy ni Pedro is the Word of God, ang salita ng Diyos. John 17:17, your word is truth. So, ang salita ng Diyos ay hindi lang po nagsasabi ng totoo, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen po ba yun? Sabi ni Pedro sa kanyang mga tagapakinig, pinagsama ko yung Pablo at Pedro, no? Pedro wala po nun sa Biblia. Sabi po ni Pedro, at sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. Sa literal, habang ako'y nasa toldang ito. Ang tolda ay kumakatawan sa pisikal na katawan ng tao dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito. So maging si Apostle Pablo, nasa kaniyang kasigasigan and that sense of urgency to remind the hearers and the brethren ng mga salita na kataglay ay katotohanan na kanyang ipinangaral. Alam niyang matatag na sila dito, pero mulit-muli niyang ipinapaalala. Di ba po ang tao na alam niyang malapit na siyang mamatay or alam niyang hindi naman siya mabubuhay habang buhay sa mundo, lahat ng gusto niyang gawin, gagawin na niya. Pero ngayong umaga, ang hamon po sa atin, bago tayo mamatay sa mundo at literal na wala na dito sa mundo, lahat ng gusto nating ituro at kailangan nating malaman at matutunan sa Biblia, ay maituro natin, may bahagi sa mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Sabihin mo, gagawin ko yon. At ang sabi pa po ni Pedro, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagpahayag nito sa akin.
Kaya gagawin ko ang lahat upang matiyak kong maalala niyo pa rin ang mga itinuro ko kahit wala na ako rito. Imagine niyo po, sabi ni Pedro, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Alam niyo po ba, habang tayo ay nagbabasa, nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, ang Panginoon mismo nagpapahayag nito sa atin. Yung mga katotohanan na maaaring marinig natin sa mga preacher, sa mga scripture na nakapost, sa mga nagsishare, mga nagte-testify, mga kaibigan kausap natin, yun po ay makakatulong at makaka-encourage sa atin. Pero iba po kapag tayo mismo ang nagbabasa ng Biblia. Ito po ay personal na kapahayagan. Alam niyo po ba yun? Yung kapag meron kang nalamang kwento, lalo na kapag na-encourage, iba ang dating sa'yo. Diba? Kahit narinig mo lang, how much more kapag ikaw mismo ang nakarinig ng kwentong yun at sa'yo directly sinabi. Ganun po ang nagagawa ng salita ng Diyos. So men dies but the word lives. Mabubuhay, patuloy ang salita ng Diyos, bagamat ang mga tao ay mamamatay, matatapos ang isang henerasyon, papalitan ng panibago, matatapos papalitan, that cycle, pero the word of God stands forever, strong forever. Amen po ba yun? At alam ni Pedro yun. Tayo pong mga magulang, tayo pong nakakaalam ng salita ng Diyos. So natin hintayin, nandun na tayo sa paghihingalo at nasa mga huling hininga na natin bago natin naisin na maibahagi, maipakilala si Kristo, ang Diyos na ipinapahayag ng salita ng Diyos sa ating pamilya. Amen po ba yun? Pangalawa po, experiences fade, but the word remains. Tama po ba yun? Siguro kung magbibilangan tayo ng karanasan natin, baka hindi tayo matutulog, kulang ang isang overnight o maging ang buhay natin sa iba't ibang karanasan, masaya, maganda, malungkot, masakit, mapait, nakakatuwa, nakaka-encourage, nakaka-down. Sobrang dami niyan. Pero alam niyo po, yung mga karanasan na yan natin, anuman ang kanilang mukha, anuman ang ating mga naranasan, natutunan, kasi di ba po sa bawat karanasan ng buhay, madalas sinasabi ng tao, merong mga winners, may mga losers. Pero this morning po, gusto kong sabihin that through our experiences in life, there are winners, but definitely no losers, but learners. Amen po ba yun? So, ibig sabihin, walang talunan, kundi nandun po ang mga aral na ating natutunan. And we navigate our years, particularly this 2026, with the Word of God. Sa mga karanasan yan, ang salita ng Diyos ang ating tuntunan. At ang mga karanasan yan na maranasan natin or naranasan na natin, matatapos, maaaring malimutan, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Tuloy po natin yung binasa ko kanina. 2 Peter 1:16-18. Sabi ni Pedro, ang mga pinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. Sabi ng iba, barbero. Tama? Yung mga bagay na may maisulat lang, yung may masabi lang. Tama po? Dahil ito ay katotohanan, ibig sabihin lahat ng kwento nangyari totoo. Ito ay katotohanan, hindi gawa-gawa, hindi kwentong barbero, hindi likhang isip lamang. Sabi pa niya, nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya, sapagkat ng parangalan at papurihan sa Jesucristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihang Diyos na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So particular po yung term na yan na sinabi ni Pedro ay naganap noong panahon na si Jesus po ang ating Panginoon ay binautismuhan sa Ilog Jordan at pagkatapos po ay bumukas ang langit, siya po ay naliwanagan at yan po ang sinabi ng Ama, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Yan po ay pag-ahon niya sa tubig nung siya ay matapos bautismuhan ni Juan the Baptist. Ang sabi pa ni Pedro, narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. Alam niyo po, ang pinakamainam na karanasan na mararanasan ng isang tao is that particular encounter with God. Katulad ni Apostle Pablo, noong mga panahong kanyang tinutulig sa pinipersecute, ipapapatay, binabahay-bahay, humingi pa ng sulat, ang lahat ng Kristiyano, babae, lalaki, para hagupitin. Ang Panginoong Yesus po mismo ay na-encounter niya sa daan ng Damascus at sinabi, Pedro, bakit mo ako inuusig? And the rest is history. Siya po ay nabulag or hindi nakakita, matapos siyang ipanalangin ng sugo ng Panginoon, siya ay nakakita at yun po ang simula
ng kanyang paglilingkod sa Panginoon at naging masigasig na tagapangaral ng mabuting balita at salita ng Diyos. Amen po ba? So, napakahalaga po yun. Tayo, binavalue natin yung mga experiences natin. Punta sa magandang lugar, first love, kung ano-ano pa. Tama po, marami tayong binavalue. Mga award na natanggap sa school, sa mga games, o kung ano man, na wala naman pong masama. Pero kung meron po tayong itinatago sa ating puso at mas pinahahalagahan, ina-apply sa ating buhay, dapat po ang salita ng Diyos. Kasi ang mga karanasan na yan, hindi wag po kayo magugulat pag kayo mas nagkaedad pa. Kahit nga bata pa tayo, may mga bagay na naranasan natin, hindi na natin maalala kahit ipaalala sa atin ng iba. Tama po. But the Word of God is living and it is eternal. Amen po ba yun? Experiences fade, but the Word remains. Tama po? O kaya mahalaga kung maranasan natin ang salita ng Diyos. Paano mo masasabing naranasan mo salita ng Diyos? Narinig, nakita, naranasan. Amen po ba? Yung salita ng Diyos. Kaya si Pedro, ganun siya ka-bold, ganun siya katapang sabihin ng kanyang mga karanasan kasi nakita niya ang Panginoong Yesus, nakasama niya, narinig niya ang tinig ng Ama at kanyang nasaksihan ang mga himala na ginawa ng Panginoong Yesus. Gusto ko po sa inyo magbahagi ng mga personal experiences ko para patotohanan na nalimutan ko na at hindi ko na alam ang detalye ng mga karanasan kong yan. Pero hanggang ngayon po, buhay na buhay sa akin ang kanyang mga salita. Ayan, sige po. Una po, gusto kong i-share sa inyo mula sa aklat ng Micah 7:19. This is my conversion experience. Ito po yung kung paano ako na-save. I remember I was in college, 3rd year, to be exact. At nung panahon pong yun, nandun ako sa aking room, hindi ako nagbabasa ng Bible. Marami akong Bible kasi marami na po akong born again na kaklase. Binibigyan nila ako ng Bible. So, iniingatan ko. Sa sobrang ingat, di ko po binubuklat. Ayoko nang nadudumihan. So, nakatabi lang. Tapos, there was one time na nagbigay sa akin na klase ko. She goes by the name Geraldine Iglopas. Shout out sa kanya if she happens to come across this live. Binigyan niya po ako ng daily bread. 365 days. Di ba po in a year, mga devotional readings or literature. At doon po sa cover ng daily bread na yon, ang nakasulat po doon yung Micah 7:19. Sabi sa Micah 7:19, He will again have compassion on us and He will subdue our iniquities. He will cast all our sins into the depths of the sea. Sabi sa Tagalog, kami muli niyong kahabagan ang aming mga kasalanan ay inyong yurakan at ihagis ito sa ilalim ng karagatan. So that was the promise of restoration, forgiveness, and redemption ng Panginoon sa mga Israelita. And alam niyo po ba, wala yung focus ko dun sa He will again have compassion. Yung kahabagan, biyaya, awa ng Panginoon. My mind, my heart, my soul, and my spirit was simply caught by this underlined and highlighted phrases. You will cast all our sins into the depths of the sea. I remember on that very moment, my contemplation was, gaano kalalim ang karagatan para ang mga kasalanan ko na sasabihin ko sa Panginoon ay walang sino man ang makakaalam at walang sino man ang makakasumpong. Yan lang po, yung nandoon sa isip ko nung panahon na yon. And no one shared me the word of God, at least formally. Pero I stand on that word. I ask forgiveness for all my sins, lahat, mga bagay na inisip ko, nasabi ko, nagawa ko, na ako lang ang may alam. Pero alam ko, hindi nakalulugod sa Panginoon. I ask forgiveness, I stand on that word, and I felt the deliverance and the freedom that the Lord has done in my soul and spirit. Amen po ba yun? Kung nagawa po yan sa akin ng Panginoon, magagawa niya po sa inyo yan. Hindi ko makwento ng buo how I was on that room, on that very moment, on that particular moment. Pero you see, alam na alam ko pa po ang salita ng Diyos. Micah 7:19, you will cast all our sins into the depths of the sea. Amen po ba? Kaya po ang salita ng Diyos, buhay talaga yan. Limot mo na ang mga pinagdaanan mo, mga naranasan mo. Pero ang salita ng Diyos mananatili sa iyong puso at espiritu. Pangalawa po, kasi lima yan, yung mga highlights ng buhay ko, nasabi ko po sa inyo, nalimutan ko na yung mga karanasan na yan,
detail, pero andyan ang salita ng Diyos at buhay na buhay. Yung pangalawa po sa Luke 1:13. It was the moment when I was meeting challenges in the ministry, my early years in the ministry. But the angel reassured him, saying, "Don't be afraid, Zechariah. God is showing grace to you. For I have come to tell you that your prayer for a child has been heard." Si Zechariah po ay ama ni John the Baptist na naglilingkod sa Panginoon. Ang kanyang asawa ay si Elizabeth, pero baog at hindi magkaanak. Pero sa panahon na yan, habang siya'y nag-aalay ng insenso sa Panginoon, nagpakita ang anghel at sinabi sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin." Ikaw na nandyan ngayon. Akala mo walang ginagawa ang Panginoon, pero ang Panginoon ay dumirinig ng panalangin. Kasi po, ng moment na yan, alam ko, disciple ka ng mga kabataan, ng mga leaders, legit, tulog ka pa, magigising ka na, makikita mo, may disciple ka, nandun sa kwarto mo, hindi ko nga rin alam kung bakit pinapapasok ng nanay ko, sa kwarto ko, tulog ako, hindi man lang maantay, na magising ako at doon kami formal mag-usap sa labas. Pero literal po yan, merong aabot ako ng alas 12 ng gabi, alas 3 sa madaling araw, nasa Commonwealth Market, and I don't know kung alam niyo yan. Minsan po, naranasan kong lakarin ang Litex to circle to Litex. Akalain niyo po yon, di ba? Dinanas ko yan. Kaya po dumating ako sa panahon, minsan sabay-sabay, na parang sabi ko, parang sobrang nakakapagod. Tapos yung pakiramdam ko ng Lord, ba't ganun? Pinagpipray ko naman, ginagawa ko naman yung part ko, but parang hindi ka nakikinig. Bakit parang walang sagot? Bakit ang tagal? Ba't wala kang ginagawa? Ba't parang walang nangyayari? That time, umiiyak po ako niyan sa room. Siyempre, maalin talaga maganda pag may room ka. Walang makakita sa'yo, gawin mo yung gusto mo gawin. Umiyak po talaga ako niyan. At ang sabi ng Panginoon, umiyak na ako niyan, ayoko magbasa ng Bible, but something in me, in my spirit, prompted me to read the Bible. I opened my Bible, di ko po yan hinanap. When I opened exactly, God brought me to that particular scripture. Sabi ng Panginoon, your prayer has been answered. Sabi nga po sa ibang salin, God heard you. Dininig ng Diyos, narinig ka ng Panginoon. Sabi nga sa Tagalog, ngunit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Amen po, ang Diyos, si Jesus, ang Ama, ang Banal na Espiritu, ang Panginoon, na ating pinananampalatayanan ay ang Panginoon, na hindi lang dumirinig ng panalangin, ngunit sumasagot nito. Amen po ba yun? Ganda sa translation. Kaya ako sinulat your prayer has been answered. Alam niyo po ba, binalikan ko sa Daniel 10:12, sabi doon ng Panginoon. Then the man in the vision started talking again. He said, Daniel, do not be afraid. From the very day you decided to get wisdom and to be humble in front of God, He has been listening to your prayers. I came to you because you have been praying. Sa ibang version, New King James ba yun? Or sa ibang version ng Biblia, ang sabi po dyan, the moment you kneel down in prayer, I heard you, and I have sent an angel as an answer to your prayer. Ibig sabihin, nung lumuhod ka pa lang, tama po, we ask wisdom and we humble before God whenever we kneel down in prayer. Nung lumuhod ka pa lang, wala ka pang nakikita. Amen po ba yun? Baka nga hindi mo pa nabubuksan ng labi mo at nasasabi yung ilang mga kataga. Sinagot na ng Diyos. And that was the story na kung saan si Daniel, sabing ganun sa kanya ng anghel, na-delay siya sa kanyang Panginoon, na-delay siya sa pagbibigay ng sagot sa kanyang panalangin kasi ang mga anghel ng kadiliman ay nakipaglaban. Guys, there are things that are needed to be prayed for over and over again. Not because we are not believing God for the answer the moment, the very first time we knelt down in prayer, but because God wants us to be persistent, to be fervent. Amen po ba yun? Kasi pag may gusto ka, hindi mo yan titigilan. Alam mo yung anak, kapag may kailangan sa tatay at nanay, manggigigil na lang ang tatay at nanay, bibigay kasi ayaw, tumigil. Ang Panginoon, hindi natin siya kailangang magmakaawa sa Kanya. We come as son. We come as daughters. Kaya nga pas sa prayer, hindi sinabing our Lord. Pansinin niyo yung prayer, Lord's Prayer, our Father. We come as sons and daughters. Amen po. At sa magulang, hindi kailangang mamilit ng anak para ibigay ang kanyang pangangailangan. Pero sabi po natin, when we are facing challenges as I had been in my life,
Pangawakan natin yung salita ng Diyos. Tapos na ang ating karanasan, pero buhay na buhay. Lumipas na yung mga pangyayari, pero nananatili ang salita ng Panginoon. God is an answering God. Amen po ba yun? And sabi dyan ng kanyang salita, doon sa binasa natin, sabi ng Panginoon, He has been listening to your prayer. I come to you because you have been praying. Tama po. Pag sinabing you have been praying, it is in the present perfect tense. Wow, English, no? May pa-grammarian tayo. Present perfect, ibig sabihin, continuous. Tama po. So, huwag tayong magsawang manalangin. Sasagot ang Diyos. At sa tamang panahon, sa kanyang kalooban, sa kanyang kaparaanan. In His way, in His will, in His Son. Amen po ba yun? Sa'yo, praise God. Yan, may sasagot sa'yo. Hindi ka man sinagot na nililigawan mo, sasagutin ka ng Panginoon. Or maaari yung hindi pagsagot sa'yo, ay yun yung sagot ng Diyos. Sabi niyo, grabe, no? Ang hard ko ba? Sige, yung pangatlo, sabi natin, when the church was hoping against hope, yan yung nilagay ko. Because our senior pastor was in coma for 23 days or so. Naalala ko po way back in 2021, kasi 2020 ako nagka-surgery eh. Nauna ako eh. Ang pastor po namin ay na-coma. Nag-coma po siya, almost a month. Right after po nun, inoperahan naman siya, binutasan naman sa lalamunan, a month din yung kanyang recuperation. And nung time po yun, the pastors, the Interacts family, the leaders, the members alike, parang hindi namin alam yung gagawin. Hindi namin alam yung gagawin, but we stood strong. Nagsama-sama kami. Pero syempre po, di ba, kapag yung pastor mo yung may sakit, ako personally, yung impact sa akin, hindi lang pastor, bilang tatay, bilang mentor, bilang discipler. I have no one like Tatay Florence, I would say. I've been loving all my pastors. I've given them due honor, but I have no one like him. Kasi siya talaga yung nagturo sa akin, gumabay, and everything. Baka masyado ako maging emotional. So, eto na nga. Sabi doon sa panahon kong yun, nananalangin po ako nung panahon na yan. At sa pananalangin ko pong yan, siyempre, sana naman tayo, nasa room na naman tayo, pero hindi po ako umiiyak. Legit, no? Magulwal, gumagawa talaga. Tapos, may time pong yan yung season na the church, the Acts family is in 21 days of fasting. Modeling yung ginawa namin yung ginawa ni Daniel sa kanyang Daniel's fast na 21 days. Kasi po nakakoma na ang Tatay Florence, ang Pastor Florence, who are believing na siya ay gigising. Siya ay magkakaroon ng malay. Because what we were getting by then were bad reports. Nabi mga ng doktora, ba't pinapagamot niyo yung pastor niyo, yung tatay niyo? Even kay Pastor Annette, may pera ba kayo? Diba? Grabe naman. Pagkatapos, alam niyo, huwag na kayo magsayang. Lupay-pay na yan, gulay na yan, kung makaligtas yan, wala talaga. So kami, we cling on to the word of God. Diba? Pero by that time, wala pa sa akin yung word na yan. Diba? Nandun lang talaga ako sa mug na nag-pray kami. Would you believe po, nung time na yan, pumupunta ako ng church, yun ako natutulog, wala naman akong ginagawa. Si tatay nasa hospital. Nandun lang ako, nag-pray lang ako, tapos stay lang ako dun sa church. Pagkatapos po, talagang, natapos ang 21 days, no report. No good report. So talagang sobra akong down, devastated, pero I just kept it on myself. Talagang ganon. So, tapos po, nag-pray ako. Talagang daring yung tanong ko, Lord, ang Tatay Florence po ba, buhay o patay? Yun ang tinanong ko. Kasi syempre ko buhay siya, pero kasi yung parang sobra na akong lost kasi ko 21 days of fasting na, nag-pray na, may service every day. Tapos, bakit wala? Tapos, nandun na, kinakain na ako ng takot. Kasi sabi ko, naku, pag nawala na to si tatay, alam mo yun, parang everything will be falling apart. Yung talagang, paano kaya to? And then, this word encouraged and comforted me. Sabi dyan, I won't die, no, I will live and declare what the Lord has done. Hindi ako mamamatay, sa halip ay mabubuhay at isasaysay ko ang mga ginawa ng Panginoon. So that was the word of David, and he was talking to God. And after kayo basahin isang beses lang, I know that Florence will be having his more years and will be awake. I don't know kung 23 days or on the 24th, on the 23rd, I was preaching on a Sunday morning at yung kanyang kapatid na si Nanay Toyang, sabi niya,
gising na daw ang tatay. Amen po ba yun? So, iba po yun. Ano po? Our experiences fade, but the Word of God remains. When things are seemingly fall apart, the Word of God holds us together. It is our bedrock. Amen po ba? So, yung pang-apat, di na magtatagal kasi baka magtodo ako dyan. Yung pang-apat naman po, ay when I was facing health issue and undergoing surgery. Ako po ay naoperahan, hindi ko na talaga pinagkakabalang alamin, no? Kung anong tawag dun sa surgery ko. Tinanggal po yung aking right ovary. Pero ano po siya, hormonal lang, wala siyang whatsoever. Salamat sa Panginoon, hindi siya cancerous. Sabi niya doon, nung time na yun, nung operahan ako, sobrang akong takot. Tahimik lang ako, wala nang makausap. Hindi talaga ako naipag-usap. Pero kabukasan na yun eh. Tapos, ang lakas ng kaba ko kasi po, pangalawang operation ko na yun eh. Dati yung operation ko sa hernia eh. Tapos ito, ganyan din. More on parang sa ovary pa din, connected, ano po. Tapos sabi ko, that was pandemic by then. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin ha. Kinakatakutan kasi yung paglalagay ng swero and whatsoever. Tapos alam niyo po ba, sa Jeremiah 39:17-18, that was not my reading nung panahon na yan. Sabi ko, Lord, what is your word? Gusto ko na panghawakan. I remember there was a friend, actually, best friend natin doon. It was Pastor Jonathan. He had a voice message. Saan ba yun? Tapos limot ko, no? Doon sa Psalms 91, talaga nun, he who dwells in the secret place of the Most High. Believe ako kasi na-memorize na unknown to him, that was the very word na minimemorize ko din. Magkaiba lang kami ng version. Kasi nandiyan na yung umaga, minimemorize ko ng gabi. So yun yung pinangahawakan ko. Pero on the day before my operation, sabi ko, Lord, ano yung word mo? And God brought me to this word. Sabi niya, but I will rescue you from those you fear so much. What I feared by then, syempre po yung sakit ko, hindi ko alam kung mabubuhay ako eh. And sabi niya, because you trusted me, I will give you your life as a reward. I will rescue you and keep you safe. I, the Lord, have spoken. So, the word of God is the very word of God. God breathed. At siya mismo ang nagsalita. Pagkabasa ko po niyan, I had my peace. Wala na akong pakialam kung anong maya. Kaya alam ko po, noon naka-lockdown na, hindi ako mamamatay sa COVID. Tama po? At hindi ako magkakaroon ng COVID. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, mabubuhay ako. Because I trusted Him. Amen po ba yun? Trust God. Tama po ba? Lahat ng bagay will fail us. Kahit na tayo, we fail people, we fail ourselves, we fail God. But God's word remains. It stands forever. Mainam na tungtungan. Ano po, sandigan sa panahon ng pangangailangan. When everything is falling apart, God's word will hold you together. Amen po ba yun? And panghuli po, yung panglima, when I needed to make decision as a leader. Alam niyo po, hindi madali maging leader eh. Especially when you make decision that is unpopular to many, but you have to stand on it because that was what God says. Sabi po doon, may panahon dati na may mga desisyon na dapat mo. May mga desisyon kasi hindi mo siya kailangang pag-isipan ng matagal. May mga panahon na, totoo naman yun eh, kasi may mga decision na practical. Pero may mga decision na kailangan mong panalangin, ipag-fasting, and have your peace before God and be certain that that is what God wants you to do. So meron po akong isang decision in my ministry as a leader. And this is what the Lord has given me before I made it. Ayan. Sabi po, 2 Samuel 6:6-7. Nang dumating sila sa may giikan ni Nakon, natisod ang mga baka at hinawa ni Uza ang kahon. Nang masuan, nagalit ng matindi ang Panginoon kay Uza dahil sa ginawa niya. Kaya pinatay siya ng Diyos doon sa tabi ng kahon. Hindi na po natin babasahin, pero ang background po niyan, si Haring David noon gusto niyang dalhin ang kapanantipan, the Ark of the Covenant. Yung may dalawang cherubim, and in the center is the presence of God is in there. Gusto niyang dalhin. Ang ginawa nila, sila ay meron silang mga hayop na kung saan yun ang magkikerry nung bagong tipan or ng Ark of the Covenant bago yung mga ginamit nilang, ano ba yun, pang-suksok para kanila, limutan ko para mabuhat nila. So at ang nagbuhat ay ayun ay naglalakad pa lang.
doon sa cart, bago yung cart, hinihila ng mga hayop. Pagkatapos, sa una, may isang tao, sa likod, nandun din si Uza. Pagkatapos, along the way, dadalhin nila yon sa, dadalhin nila kay Abinadab. So yung mga yan po ay mga Filisteo. Tama ba? Filisteo. Hindi po sila Israelita. So, in the middle po ng paglalakad nila, biglang, naging uneasy yung mga hayop na naghihila ng kariton kung saan nandun Ark of the Covenant. Yung ito ay tumagilid, hinawakan ni Uza yung Ark of the Covenant. Sa paghawak na yan, ang kanyang intention ay i-save yung the Ark of the Covenant kasi holy yun at banal yun. Tama po. Pero nangyari po, right there on the spot, nagalit ang Panginoon at pinatay si Uza. Bakit po pag inisip natin, grabe naman ang Panginoon, ang lupit. Hindi ba Ark of the Covenant na yan? Iniingatan kaya nga hinawakan. Pero alam niyo po ba, ang the Ark of the Covenant, ang tamang makakahawak lamang dyan na itinalaga ng Panginoon, set apart, consecrated and separated, ay ang mga Levita. At ang mga Levita po, ay hindi sila ang may dala niyan. Si Uza po ay anak ng mga dayuhan na dating kalaban ng mga Israelita. Alam niyo po, in serving God, it's not a matter of good intention. It's not a matter just of your skills, of our talents, of the things we know, of the things we can do. It's all about our consecrated and sanctified life, separated for a great purpose. Great purpose, doing God's word. Amen po ba yun? Kaya, nung sabi ko po yan, nung nabasa ko po yan, I know God answered it. When I decided, I stood in His word, and I have my peace. Amen po ba yun? Sabi po dito, it's a story of course correction. Not just more of Uza, but much more to David. Kasi si David ang lingkod ng Diyos. Diba? Sobrang saya, nagpupuri, tumutugtog, nag-worship. And God corrected him. Bakit mo yan dadalhin doon sa lugar na kung saan ay hindi ko naman itinalaga? At ang nagdadala yung mga tupa, which is supposedly to be carried by the Levites whom I have chosen. Kaya natakot si David. At alam niyo po ba, hindi niya itinuloy yun at dinala niya yan kay Obed-Edom. At si Obed-Edom po ay napagpala habang doon nanahan ang presensya ng Panginoon ang Ark of the Covenant. And Obed-Edom is someone who belongs to the Levites tribe, bloodline. Amen po ba yun? So tayo po, dapat alam natin, serving God is not about talents and skills, gifts, but character, which is seen in a consecrated life set apart for His purpose and highest calling. Consecrated means living our life with integrity, with or without the Lord's legit check. Diba tayo, pag mga bibili tayo, kailangan ni-legit check natin. So yun ganun yung Panginoon. Let us be mindful that none of us is indispensable. Hindi tayo, wala sino man sa atin yung kailangan. We can always raise someone else. Amen po? Who live a life according to His standard and worthy of Him. We cannot do it alone. It is by His grace, His enabling power, that will lead us to live a life worthy of Him, a life of consecration, a sanctified life. Amen po ba yun? So even in worship, tama po? Ay sa paglilingkod. Nalala ko po si Jesus noong siya ay papunta sa Jerusalem, nakasakay ng asno. Nagpupuri ang mga disipulo, nagsisigawan, nagsasaya. Sabi ng mga Pariseo, sawayin mo yung mga ligad mo, ang iingay nila. Alam niyo po ba ang sabi ng Panginoong Jesus? Sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, kung tatahimik sila ang mga bato na ang sisigaw ng papuri. Luke 19:40, grabe po. Kaya po tayo, wala tayong may pagmamayabang. Ako, wala pa ako may pagmamayabang or kahit sino sa atin. Not our possession that matters when we serve God. It's our life acceptable before our God and approve of Him. Amen po ba yun? Imagine niyo po, sa 5 mga karanasan na yan na pangyayari sa buhay ko, I may not be able to give you the exact and the detailed encounter I had with God when He gave me that revealed word of Him, but definitely that is the exact scripture in text that has helped me to carry it through. Amen po ba? So, experiences fade, but God's word remains. And last but not the least, the world darkens, but the word shines. Amen po ba yun? Sabi dito ni Pedro,
2 Peter 1:19. Dahil nga rito, tumibay ang paniniwala namin sa mga pinahayag ng mga propeta noon. Kaya nararapat lang na bigyan nyo ng pansin ang mga sinasabi nila. Dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Amen po ba yun? Kapag gulong-gulo ka na, kapag hindi mo na alam, halo-halo na. Iba bombarded ka na, chaotic, jaded na yung paningin mo, yung pananaw mo, yung perspective mo. Kapatid, punta ka sa Word ni God. Makipag-usap ka sa mga tao that the Word of God happens to be their light and the lamp in their path. Amen po ba yun? Ito ay ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar, sa madilim nating buhay, madilim nating pag-iisip. Amen po? Masusugatan tayo dahil double, just like two-edged sword. Tama po? Masusugatan tayo, pero doon tayo gagaling at the same time. Bakit po? It will touch every dark place of our life. Sabi sa Salmo 119:105, ang salita ninyo ay ilaw sa aking paanan, nagbibigay liwanag sa akin daraan. You will never know what the Word of God can do to your life unless you walk on it and believe in it. And the very God revealed in that word. Amen po ba yun? So balikan po natin, God's word is eternal. Ano yung una kong sinabi? God's word is eternal because man dies but the word lives. Pangalawa, God's word is eternal because experiences fade but the word remains. God's word is eternal because the world darkens but the word shines. Sabi ng ating tema sa Bible Month, the Word brings life to our hearts and to our home. Nagbibigay buhay sa ating buhay at sa ating tahanan. Sabi ng ating scripture, 2 Timoteo 3:15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan po si Timoteo, bata pa lamang, alam na ang kasulatan. Yumaman ang kaalaman sa wikang Hebreo dahil sa pag-aaral ng aklat ng Biblia at ng Torah. Kasi yun naman ang meron sila sa panahon nila. Amen po ba? Bagamat sila yung mga karakter na ating kinikilala sa Old Testament. Saan kaya yun ang galing? Paano nagkaroon ng kauhuan, kagalakan, kagutuman si Timoteo sa salitang yan, sa banal na kasulatan? Amen po? Sabi 2 Timothy 1:5, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lola, Loida, at ng iyong inang, si Eunice, at natitiyak kong nasa iyo rin ito ngayon. Mga magulang, mga lolo't lola, adult, mga Kristiyano, kamag-anak man natin o hindi, kadugo man o hindi, hayaan po natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pagkakaalam at pagkakatuto sa salita ng Diyos. Maraming mga tao, bata, matanda, magulangin, may asawa, wala, ang magkaroon din ng kauhuan at mabago ang buhay. Hindi lang nabasa ang salita ng Diyos, kung hindi tayo nanampalataya sa Diyos na ipinapahayag sa kanyang banal na salita. Tandaan po natin ang banal na salita. 2 Timoteo 3:16 ay mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen po ba yun? And ngayon po, ang hamon sa atin, basahin po natin ang ating Biblia araw-araw. Kung kumakain po ang ating katuwang pisikal, makainin po natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. And bilang pagtatapos, gusto kong sabihin, brothers and sisters, mga kapwa mananampalataya at manonood, don't just read your Bible, let your Bible read you. Hayaan niyo pong masalamin natin ang buhay natin dito sa salita ng Diyos habang ito'y ating binabasa. Pagpalain po kayong lahat. Kayo po ay ingatan ng Panginoon sa weekend na to. Happy weekend. Samahan niyo po kami ulit sa darating na Lunes hanggang Sabado, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, 6 p.m., Wednesday, Saturday, 9 a.m. Kayo po ay pagpalain. Ito po si Pastor Rasmin. Until then, God bless you po.